Nasabi niyo naman po, kailan at anong edad po kayo nagsimulang manahit. Magkano po yung unang puhunan niyo po sa business niyo po? Dati, wala. Kasi ano lang yun, tawag ito, yung namamasukan ako dati. Tapos, syempre, mahirap yung namamasukan. Hindi nagpa-isa-isa ako ng makina. Nag-start na po kayo. Meron po kayo sa pamilya na mananahi po talaga kayo? Okay lang po sa pamilya? Meron yung anak ko nasa Cavite, nagpapabrika yun, na nahilog yan. Kaya nasa pabrika siya. Ang hirap naman sa pabrika yun. Hindi mo, pagka maliliit pang anak mo, hindi mo pwedeng magpabrika ka kakambuhay. Kaya yun talaga yung sarili. Kasi yung mga anak mo, babantayan yun. Silong. Paano nung ano po, mga nag-aaral pa lang po yung mga anak niyo, paano niyo po nakakati yung oras niyo sa pamilya at trabaho? Pag nasa bahay ka, di syempre bago ka mag-umpisa ng trabaho, kasi mo muna mga ako, paliguan mo, pakainin mo, ano, pumasok. Kaya sa bahay lang naman yung trabaho mo, di, trabaho ka mo. Ano lang, kaya mabilis yung bilis mo para maasikaso mo yung mga anak mo. Nung namamasukan po kayo, wala pa po kayong pamilya nun? Ay, syempre, nung dalaga pa ako, ano ba, magulang pa yung susuportahan mo. Bibigay mo yung kita mo sa nanay. Sino po naka-influence sa inyo sa pananahimik? Mother ko. Nag-aaral ako ng high school eh. Nag-aaral daw ako bakasyon. Bakasyon nun, summer yun. 2 months. Ang masakit eh, 2 months eh, natuto agad ako. Yun, pasok agad ako sa malaking tahi. Sa kampo, Pinpin. Ginanay niyo po nagtatahimik po? Hindi naman. May training po kayo sa inyo ba? Training sa, ang gusto ko man yung nasida. Nasida ang, ano yun, yung tuturo sa mga kabataan. Para rin po siyang tesla. Nasira lang po yan. Sa mga uwido ka, mabilis umagot ko. Pero pag wala kang, wala kang interest, at saka nakakapagod ka, ito matututo. Paano niyo po natulungan po yung pamilya niyo sa trabaho niyo po? Eh, siyempre, yung kita ko, siyempre doon papunta. Bibigay mo na eh. Bibigay mo yung, kiseras ka, tapos naman yung, siyempre, bibigay mo. Kita sa mother ko. Pababay sa mga kabataan noon. Pagka sumahod din ako. Sa magulang. Alam pang merienda. Kunin nila yung sir. Ano po yung naging motivation niyo po sa pagnanahimik? Siyempre, yung mga anak ko, kailangan maibigay mo lahat yung pangangailangan nila eh. Kasi kung aasa ka lang sa sweldo ng asawa mo, kulang. Kasi pag mamasukan ka naman, palit lang ang kita. Kung ano lang yung tapos hindi mo pa maasikaw sa mga anak mo kasi bago ka pumasok, ang gising mo, ang aga. Para lang maasikaw sa mga bata, tapos yung mga anak, gusto mo maligo. Bago ka makapasok, pagod ka na rin. Eh di nagsabay-sabay din po sa pagpasok ng mga anak niyo? Oo. May sabay yun. Ano po yung tinatahi niyo? Ganyan po, mga uniform po. Order na po yan sa inyo? Hindi, nire-ready-made ko lang po. Pambenta. Pambenta po. Yun ang pagka may pasok. Yun po. Saka ano gawa mo? Araw po, sa tingin niyo po, ilang po mga gantong shirts yung kaya nila? 15 piraso. Sa tingin niyo po, ano po mga payo sa mga kabataan? Gaano po kahalaga yung pananahi po sa panahon na yun? Aba, yung mga kabataan ngayon parang wala nang Ngayon, hirap na silang humanap ng manahe. Ayaw na eh. Madam. Ayaw na manahe. Kaya dapat encourage na din sa mga kabataan. Yung hindi nakakapag-school. Dapat magkaroon sila ng program na magturo sa bagong kabataan. Wala na eh. Halos kami yata yung last eh. Ayaw na ng mga kabataan mga puto. Dahil na sila sa Kaulgalian na
mula po sa inyong experience na dapat pong malinang na kakayahan ng isang mananakit po? Ay, dapat talagang matuto pa siya ng ano, hindi. Kasi yung pananahiya, kahit na hanggang ngayon, parang nag-aaral pa rin. Madami pa rin, ano, hindi, dapat yung iba na bata pa, ay mag-ano, magawa sa, tawag ito, paggagawa ng gown, o pag ano. Kanya-kanyang, ano, kami sa, ano, kaya sa akin, uniform, gown, pwede rin ako. Pero yung pangkasal, iba rin naman yun. Mga Mas matrabaho po yun. Mas mahal yun. Yun po talaga yung first job na hanggang ngayon po. Kuya na po kayo naging trabaho? Ay, wala na. Kasi, eh, nasa party, maraming trabaho sa party, di ba? Nagpinta ako. Lahat, yung pinasok ko, nagpinta, pero taka, hindi ako masyado. Kasi, sa, mahirap. Hirap ang yung taka. Hindi ako tumagal. Ito talaga yung skill ko eh. Kaya, dito pa rin. Mas madali yung pera dito. Dito sa mga ganun, hindi lang yung kita mo. Eto, pag natuto ka nito eh. Isang ano lang eh, pag mabilis ang kamay mo eh, nakakatatlong terno ka maghapon eh, di ba? 600, 700, depende kasi sa sayari eh. Sa tingin niyo po, gaano po kahalaga na ang isang mananakit ay alam ang iba't ibang aspeto ng paggawa ng damit? Simula po pagkuha ng sukat ng katawan, paggawa ng pattern, pagtabas, at hanggang may tahina po ang damit. Ano yan yun? Hindi, syempre dapat alam mo lahat pag sukat katawan. Para sakto. Kasi pagka hindi mo kuha yung tamang sukat, kaya hindi mo pa rin nakarami. Balik-balik lang sa iyo, pa-repair. Kasi meron ano eh, meron mga customer, iba yung customer.